What's going on, mother truckers? Long time no see. Hey. So, no excuses. Talagang tamad-tamad na tayo mag-video-video kasi wala namang bago sa biyahe natin. Anyway, nandito tayo ngayon sa El Paso, Texas, USA. Sara natin ang bintana. Magche-check ako ng ating trailer brake kasi parang dumudula siya. So wala namang problema yung airline natin at yung trailer air supply. So ang suspecha ko is yung ating push rod mababaw. So hihigpitan natin ng konti if kailangan. So tara, tingnan natin. Pero before anything else, maglalak tayo. Ito yung mga push rod natin. So okay naman yung air gap between ang brake drum at yung ating axle axle. So yan, yung gap nya okay naman. Tapos yung nakita yung red na yon, yan yung limit nya. Okay naman. Kabilaan, kita nyo ba? Tapos ito yung ito yung problema, yung airline nya air gap. Tapos doon sa kabila okay naman so far. Tapos yung mga limit nya sa push rod okay naman. Ito ngayon, yung ating air suspension. Itong gamit kasi natin guys ano ba to? Nangyari? Matagal daw itong hindi nagamit, trailer. So makikita nyo naman yung sliding sliding line, kalawang. So nahirapan tayo mag-adjust niyan. Galing tayong Canada, nag-adjust tayo ng tandem axle. Madalas tayo mag-adjust ng axle natin sa trailer para i-distribute natin yung weight. Kasi minsan overloaded tayo sa likod, kailangan hindi siya lalampas ng maximum weight niya, which is 34,000 pounds or 15,500 kilos. So dito tayo maghihintay ng Mexican driver kasi itong load natin is papunta ng Chihuahua, Mexico. And hindi naman tayo pwede mag-cross ng Mexico. So yung ating shipper nag-hire din ng Mexican driver. So kukunin yung ating load, ililipat sa kabilang truck. Maya maya pakita ko sa inyo kung paano yun naging proseso. So papunta na tayo ngayon dun sa staging area. Ayun yung sinusundan natin yung truck. Siya yung paglilipatan nitong load natin na karning baboy papuntang Chihuahua. Alas 2 yung ating appointment sa border. Hindi tayo magko-cross along the border lang. Nandun naglilipat ng mga load coming from Canada to Mexico. So it's 12:40. Ayan sa right side natin
Yan yung napakahabang gate. Yung kabila niyan is Mexico na. Exit 48, exit 51 to. Mainit dito, 61 degrees, 31 degrees Celsius. So wala pa tayong sunod na biyahe kung saan, pero most probably going to Nogales, Arizona tayo. In 1/2 mile, turn left on Rio del Norte. Nakita nyo yun, naka red light pero kumanan tayo. Allowed yun guys, as long as tumigil ka and you're just doing a right turn, pwede yun. Not unless may nakalagay dun, no right turn on red. So hindi tayo gumawa ng ano dun, mali. Pwede dito yon sa US and Canada. Eto, yung time na ito yung papasok na tayo sa loob ng border. Take note, hindi pa ito yung pag-cross. Hindi naman ako magko-cross ng border. Pupunta lang ako dun sa loading area nila kung saan naglilipat ng mga load papunta dun sa mga truck na pupunta ng Mexico. Yung mga Mexican drivers yun. Kasi ganun yung agreement ng Canada, US and Mexico. Anyway, dire-diretso na tayo dyan kasi na pre-check ng yung ating mga documents. So dire-diretso na tayo dyan. Ayan yung gate, and sa kanan ko yung guardhouse, border patrol, border security. So yan, gusto nila medyo mabilis ka, hindi pwede yung very slow daw yung pasok or pagpalabas. Ilang beses tayo nasisita kasi nga ayaw magpapatakbo ng mabilis, lalo't loaded ako. Mahirap mamreno kasi yung kumpanya natin ay mahigpit. Pag bigla preno mo, nag-aalarma yung system nila tapos i-email ka nila na gumawa ka ng ganun. So yun yung sa mga bagay na ayoko dito sa kumpanyang ito. Anyway, so ayan, papunta na tayo dun sa loading area. Ayan, paatras na tayo dyan. Hinintay lang natin makaalis yung papalitan natin kasi by appointment dito, hindi dito first come first serve. By appointment na kinukuha ng broker mo, yung Mexican broker mo. Sila yung magbibigay sa'yo ng oras. Kailangan nandun ka, hindi pwedeng malate, hindi pwedeng early. So yan, sakto lang, 2:00 yan. Paatras tayo. Yung Mexican driver natin is nasa kanan. Always yun. Nasa kanan yung Mexican truck and nasa left side ka as galing sa Canada. I-check pa yan ng border patrol. Titingnan nila yung seal mo na walang nagbukas pag alis mo ng Canada until dyan, hindi napalitan yung load mo, etc. So yun. Good morning. So nandito na tayo ngayon sa Rio Rico,
Arizona. Andyan yung ating load, pero alas 10 pa sila, so ang oras dito ay 7:43 pa lang naman. So ang gagawin natin is magve-ventilate tayo ng ating container, ng ating reefer pala, kasi galing ano tayo livestock product yung ating load. So may amoy, even though nalinisan na rin naman yan. Kailangan nating mag-ventilate. Eto, naka-ventilate na rin naman siya, pero sara na natin to. I-ventilate natin ang ating trailer ngayon at i-check na rin para mabawasan yung amoy. Ay, matigas. Kasi ayan o. Ventilate natin siya. Ventilate. Oh, you're so funny. Oop. Check natin. Kailangan walang mancha ng dugo. Ang ganda. Magaling naman yung nagpalinis tayo. $60. Ayan, check natin yung ating. Isang problema dito sa load ko pa lang ito, galing Canada. Hindi siya secured. Wala siyang load bar, wala siyang strap. So hindi naman natin malalaman yun kasi preloaded na to. Nung kinuha natin sa yard, preloaded na to. So that means hindi tayo yung kumuha nito sa pinagloadan mismo. Kinuha natin to sa yard natin. Ito yung mga marka ng ano niya. Mabuti na lang may mga dala tayong ano dyan. So lalagyan natin yon. Pero mamaya yung load bar. Ito, may dalawa tayong load bar dito. Ito na lang gagamitin natin pang secure mamaya. Tapos magpi-pre-trip na rin tayo nito. Yan, dalawa. Meron tayong dalawa. Tapos meron tayong mga strap dito.